Hi guys, this is Neil and welcome back sa aking channel. So nandito po ngayon sa restaurant ng Shin Hotel dito sa may Victory Monument. Kaka-order ko lang kasi ng aking food and sinabi ko na dali na lang doon sa room at doon ako kakain. Doon ko na din siya i-review and tignan lang natin yung view ng restaurant. So ito yun. So, yun yung waiting area. Nandiyan si Santa Claus. Paakyat. Then, ayan yung counter. Ito yung sa para kasi siyang bar eh. And, may music dyan. May wine lounge na maliit. Ayan. Ito yung pinaka-dining. So, ganito siya. So, pa-close na kasi ito. So, tamang-tama, pwede kong kuhanan ng video. So, yun yan. Years later. So, yun na yung in-order ko. Isang tom yum kung, sabi nila. Kasi spicy daw yan. Amoy pa lang, mukhang masarap na. May libreng soup din. Tapos, tom and rice na may pork and chicken. So, yan ang in-order ko for the night. Hindi ako nag-order ng marami kasi nga lalabas ako din mamaya-maya after 1 or 1.5 hour. Kasi tatry ko yung street food dito sa malapit sa hotel. So, meron kasing street food papunta doon sa mall and papunta doon sa Ratchaprarup Station. So, malapit lang kasi yun dito. It's only 100 or 200 meters walk lang. Yung isa nandito lang sa 50 meters away. So, yun ang eco-content ko for this evening after ko mag-review ng hotel and yung in-order ko sa restaurant nila, sa Tom and Rice Bar and Restaurant. Hinaantay ko lang kasi yung water kasi nga nakalimutan nila or hindi siguro nila naintindihan yung water na in-order ko. Which is puro ako English doon and yung iba kasi very normal yan dito na hindi ka nila masyadong maintindihan kapag nag-i-English ka, so which is okay lang naman. So yan na guys, i-review ko na tong food na in-order ko sa kanila. Ito yung ito siya ay tom yum kun and ito naman ay yung isa na to, balikan lang natin tom and rice na may pork and chicken. And meron silang free soup. Ang nilang ano doon is, nag-order ako ng water. Yan ang nagbigay ko ng kulit. Medyo sick pa rin ako hanggang ngayon. Mahalata naman yun sa boses ko, pero okay lang. Understandable naman yun. Meron namang 7-Eleven sa labas, pwede bumili ng tubig ko ngayon. Yan, sitting like Japanese style si setup na to kasi nga Japanese style siya, masakit nga lang sa hita pero okay lang yan. So start ko nang kumain, man kung ano yung order ko, pero hindi ko kaya. So medyo magaganito na lang ako para medyo kayanin ng konti. And then hindi ko talaga kaya. So ayan, solution, itinaas ko yung camera kasi para makita ko dito sa camera kung sakaling or sa video kung sakaling tumanyan ako. So, ganito na lang kasi ako. So, yan. Medyo okay na. Tikman na natin. Masarap tong soup nila. Ito ay broth kasi ng isang, hindi ko alam kung beef ito or ano, chicken. Parang beef eh. Masarap. Sa Thailand kasi talaga,
Ako tatanungin niya, kaya alam beses nang pumunta dito, kailan talaga ang kung hindi siya pinaka-best, isa sa pinaka-best na pagkain sa buong mundo. Yun lang yun. Pero ang luto kasi nila dito, magkakaiba din. Gaya dito, mas cheap ang luto ng hotel compared doon sa luto ng, hindi lang sa hotels, depende sa star kasi din yun. Mas cheap minsan ang luto ng yung lower class na restaurant compare sa high class. Kasi dito, nakapag-order na ako sa airport ng Tom Yum. Iba din ang lasa. So, tikman natin to. Masarap talaga siya. So, yung next. Yung Tom Yum po nila. Kasi yun din yung in-order ko kanina sa airport. Gusto ko lang ma-differentiate kung ano ang lasa. And based sa pagkakaiba-iba ng ingredients nila, sa airport, ano lang siya guys, yung shrimp lang nakalagay. Tapos mga something ng mga spices. Maririnig yung ambulance sa labas kasi nasa harapan ako ng road. Yan, yun na yan. So dito, shrimp lang din siya na may mga mushroom na may tomato. Yun ang nilagay nila. So, titikman ko ito sa mga seafood. Ganito lang siya. May mushroom din. So, tignan natin anong pagkakaiba ng lasa. Gamitin natin ito. Dito mas malasa siya compare doon sa airport. Doon sa airport medyo maanghang-anghang lang siya. Tapos ito, medyo manamis-namis na medyo maanghang na malalasahan mo talaga yung lasa ng pagkain. Tapos yung hipon dito, tingnan natin sa video. Ganito siya, doon sa airport, enough siya. So, iba ang iba ang style ng serving nila. Kung alin ang ipiprefer ko ng serving, mas preferred ko ito. Kasi nga, ganito na bowl, parang special type. Para siyang sa hot pot. So, ganun. So, tikman natin yung hipon. Ito ba ay may lasa. So, masasabi kong fresh ang ginamit na hipon kasi medyo crunchy siya. May crispiness kasi pag fresh talaga. Unlike kapag old stock na, para siyang napupulverize kapag kinain mo na. Ginagawa mo! So, commercial break guys. Kumuha ako ng tissue doon sa my desk. Kasi kailangan ng papunas. So, okay na tayo dito. Ito yung sa mushroom na sinasabi ko. Mushroom ito. Tikman natin. Kahit mushroom malasa. So, dito kasi ganun din kasi sa Philippines, kahit dito sa Thailand, hindi naman magkakapareho ang luto nila. Although may mga restaurant na magaling talaga sa classification ng kanilang luto, hindi rin lahat. So, ayun yun. Kasi kahit sa kamatis, nalalasahan ko talaga yung tom yum soup. So next naman is itong tom and rice nila na may chicken and pork. So ano to siya? Parang minced chicken and pork na minix nila. Nilagay ito dito sa toppings ng rice. So tikman natin to.
Masarap. Malasa din. May sauce dito eh. Para dito ito. Ayan. Iba rin yung lasa niya nung nilagyan ko ng sauce compare dun sa nung kinain ko lang daw ng sauce. Pag kinain mo ito ng walang sauce, ang lasa para siyang may pagka-sweet na hindi ko nagkakamali ito. Somewhere sa oyster sauce. Malapit doon ang lasa. Hindi ko lang alam kung ano to. Tapos, pag nilagay mo ng sauce niya, ganito ang lasa. Nare-retain yung lasa niya, kaya merong halo na yung lasa na something na masarap yan kung hindi ko ma-explain na something medyo may pagka-sour na sweet na parang siya may sweet chili. Ganun ang lasa. Masarap. So yan guys, uubusin ko muna itong aking kakainin and mamaya itutuloy ko yung aking review regarding dito sa stay and sa room din ng Shin Hotel dito sa Victory Monument sa Bangkok. One eternity later. So yun na guys, tapos na ako mag-dinner and very nice and very delicious talaga yung pagkain. So yun lang yung masasabi ko doon. Kahit medyo maanghang siya, medyo naaanghang pa talaga ako. Masarap talaga siya. Hindi kumpara dun sa in-order ko na isa kanina. So yung na-order ko sa airport ito, lalagay ko dito sa video. Diyan sa side na yan. And tuloy tayo dun sa review. Dito sa hotel, pagdating sa check-in, mabilis sila. So, pagdating ko kanina mga 12, past 12 yun, mga 12:20. Dahil nilakad ko itong hotel mula dun sa Ratchaprarup station ng Airport Express Link. So, blue line yun ng metro. Galing, no, not hindi blue. Red line pala ng metro. Galing ng Suvarnabhumi International Airport. Diretso dito sa Bangkok City. So, bumaba ako sa station 7, Ratchaprarup. So, additional information lang din yan kung kayo ay mag-stay sa city at gusto niyo ng mas cheaper na transportation cost, pwede kayong gumamit ng Airport Express Link. So, kasi dati, nag-private taxi ako which cost maybe around 400 to 500 baht din galing sa airport. So, much better lang na mag-Airport Express Link. And iniwan ko na lang yung luggage ko doon sa luggage keeping na company doon sa or luggage storage doon mismo sa airport. So, ito yung company na nagkikip ng luggage ko ngayon. Medyo malaki ang binayaran ko dahil umabot ng 1 day and a half yung pag-keep ko ng luggage. Kasi since early morning siya, and then i-take out ko lang kinabukasan ng afternoon. But it's okay kasi una sa lahat, yung pagdadala kasi ng luggage kapag nagka-travel ka dito sa loob ng Bangkok, hindi rin naman masyadong preferred yon kasi mahirap mag-akit baba sa staircase. Kaya, ang dinala ko lang is yung hand carry ko na maliit and yung laptop bag ko. Yun lang yung dinala ko dito. Tapos itong hotel, merong isang restaurant doon sa side niya. So, pwede ka mag-order doon and pwede mong ipa-akit sa room mo na lang yung pagkain and i-charge nila via parang room service style din. Kasi yun yung sinuggest sa akin kanina. Tapos pag pina-charge mo siya sa room mo, may 10% discount ka doon sa food. And plus, during check-in, meron silang deposit charge na 300 baht, which is refundable yon upon check-out. Kasi tinanong ko kung bakit. Sabi kasi nung front desk, merong ibang guest na nag-check out ng walang pasabi. So kaya nila nilalagay yung 300 baht na deposit kasi para sabihin ng guest kapag sila ay nag-check out na para ma-clear yung room. So which is okay lang din naman. And yung 300 baht kasi na pwede kong
gamitin yun as compensation doon sa in-order ko na food. So, yun yun. May 10% discount ka na, may deposit ka pa na pwedeng ma-refund. So, okay lang din naman. Hindi naman ganun kalaki kasi. Kaya okay lang. And in addition to that, kahit saan din na hotel dito sa Bangkok, hindi ganun ka-fluent yung mga nasa reception or mga staff nila for English. So, kaya i-ready mo na yung sarili mo kung pupunta ka dito. Huwag ka mag-expect na American or British style sila mag-English dito. Kasi, kung gano'n tayo hina mag-English sa Philippines, mas mas lower ang English nila. Ang capability ng pag-English mas lower. Pero, kahit hindi sila ganun ka galing mag-English, makikita mo talaga yung hospitality nila. Nararamdaman mo. So, yun yun. And next, pagpasok naman sa room, ang room dito ay hindi gumagamit ng VIN card. So, most sa mga hotel na pinag-stayhan ko is naka-VIN card. Dito is naka-card siya. So, ito kasi kailangan daw ito ibalik sa front office. Kaya nila charge to kapag hindi binalik ng guest at hindi sinabi ng guest na mag-check out siya. Kasi nandito lahat. Ang room kasi dito, ang mga lock is hindi yung isuswipe mo lang na ganun. I-enter mo yung code na nakalagay dito sa card. Yung sa room key na sinasabi. Room card itong tawag nila dito. And, pag punta mo doon, ang code is lalagay mo tapos mag-open yan. So, number na 6 digit and hash sa last. Mag-open yun, green sign. Pwede mo na siyang i-open. So, hindi siya disusi or hindi siya diswipe. And yung hotel na to has different accommodations. Meron yung mga parang dorm type, meron pang family, at saka merong yung mga 4 double lang. So 4 double itong nakuha ko sa 5th floor. Kasi 6th floor ang pinaka-last. And sabi nila maingay, hindi naman maingay. Wala namang maingay. Depende lang siguro sa guest. And yun nga, yung nakaharap ka sa road, hindi naman din ganun kaingay. Not unless na i-open mo yung window dito sa window or sa balcony, kasi may balcony yung room na binook ko. And in addition to this, ang room rate na binayaran ko is lahat including tax and services is 2,400 pesos. Pero yung room rate talaga na base rate na is 1,300 something lang. So may binayaran pa kasi ang service charge, tax dito sa Thailand. Yun, mga additional kasi yung mga yan. And siguro may booking fee pa. Which is lower na rin siya compared sa last na rate na nakita ko, which is umabot na ng 1,800 or 2,000 plus itong room na nakabook under sa name ko. So, yun yung pagkakaiba. Kasi ako, platinum member ng Agoda. Malapit na ako maging diamond platinum, kunti na lang na booking. Ano yung mga thoughts na pwede ko ma-share sa'yo kung gusto mong mag-check-in sa hotel na to dito sa Shin Hotel dito sa Victory Monument, Bangkok. So, una, wala ka naman dapat ipag-alala kung ikaw mag-check-in dito. Ang sinasabi ko lang, mag-ready ka ng universal plug or 2-pin plug na pwedeng plug yung universal plug na 3 plugs. Kasi 3 plugs siya dito, kaya lang yung plug na pangatlo is maliit na or round type na pin. Hindi siya yung square type. So, kung ito ay square type, adjustable to siya according to the size doon sa plug niya. Napakita ko yung picture dito at ito na naman. So, sa taas lang nito. Ito pala. So, ito siya. Round ito. Ito square and saka round. So, kung square yan, ito magkakasya. Hindi ko magamit yung charger ko. Mabuti na lang, meron akong dalang 2 pins. So, nagamit ko siya kahit papano. Medyo mabagal nga lang mag-charge. So, yun yung sinasabi ko lang na dapat ma-ready ka sa ganyan. Kasi, hindi naman siya masama dun sa in-offer ng hotel kasi ang hotel is 3-star. Compare doon sa ibang hotels na napagstayan ko dito na 3-star, much more advanced naman din ito kahit paano. Much more clean and much more maintained naman siya. And iba ang iba ang design niya kasi Japanese style. Sabi nga nila, walang Japanese style na design na hotel dito sa Bangkok. Yes, totoo yan. Kasi nakailang hotel na rin ako eh. And more on bamboo kasi makikita mo dito sa loob. Plus, ang pinakamaganda dito sa room niya na gusto ko, pwede ka maglakad ng barefoot kasi siya, wood and flooring. So, wood talaga yung flooring niya. Parang wooden veneer.
Maganda siya. Kahit na hindi ka masyadong chinelas, magpaapa ka lang, hindi ka masyadong lalamigin sa ganito. And malamig ang AC, kung AC pa lang ang usapan. Wala akong masasabi doon kasi yan, naka 24 siya pero malamig pa rin. Ang bed niya is medyo hard, pero okay naman. Wala namang something na yung masakit sa katawan kung hihiga doon. Hard type lang talaga siya, firm type. Which is okay lang din sa akin kasi wala naman akong problema doon sa bed, wala naman akong back pain. And maganda kasi yung pagka-design niya. So, yun. Ano pa ba yung meron doon? Wala siyang window. So, ano siya, parang blasted type na yung just to see na meron lang sunlight na papasok sa loob. So, ganun yun. Hindi siya kagaya ng ibang hotel na open ang window. So, which is okay naman kasi kung i-open ko yung window, maingay. Mas prefer ko na ganito. And, finally, ang hotel na ito has, ano ba yung tawag dito? Meron din silang sleeper and may L-safe pala. So, nakalagay naman dito sa, yung room tour ko. Yun. And final highlight is yung WC niya is may sariling parang bidet washer. Parang Japan style talaga. So, yun yung kagandahan dito. So, hindi ako nagsisi na binuko yung room na ito sa current visit ko dito sa Thailand. Kasi nga, in terms of the rate, mas mataas yung value na nakuha ko sa tingin ko. So, sa tingin ko as a reviewer of hotels. Kasi, as a reminder lang din, kung ikaw gagawa ng review ng mga ganyan, huwag mo silang i-review na very harsh naman na akala mo, ine-expect mo nagbayad ka ng 1,000,000, 1,000,000 ang ine-expect mo na value. Hindi naman ganun. So, always, tignan natin, i-consider natin kung alin ang magandang way to improve their services. Alin na mas magandang suggestion or ideas na pwede nating i-share sa kanila para mag-improve pa yung kanilang business. Kasi yun ang purpose natin kaya tayo nag-i-stay sa ganito. Hindi tayo nag-i-stay para i-destroy yung image nila, kundi nag-stay tayo to experience, and kung meron tayong hindi nakita na hindi karapat-dapat or kanais-nais, sana gawin natin yon in a positive way. So, yun kasi yung ginagawa ko. Pero sa current stay ko ngayon, wala naman akong negative na sinabi sa kanila. Sabi ko is very nice lang talaga. And very accessible sa lahat ng area. Kasi ito ay 9 minutes away lang sa Pratunam market at saka Pratunam night market. So, pag nilakad mo itong galing dito papunta doon, around maximum 12 minutes. Depende sa speed mo na maglakad. Ganun siya kalapit lang. Victory Monument is around 500 meters mula dito. Kasi ang roundabout ng Victory Monument is andyan sa kabilang side. Merong mall malapit dito, Central One, which is 500 meters din. Andun sa mismong roundabout ng Victory Monument. And maraming street foods dito ngayong gabi. Kasi gabi itong ginagawa ko na final review ng hotel. And isa yun sa mga gagawin ko na vlog din ngayon kasi nga hindi nga ako nakapaggawa ng content kanina dahil natulog ako ng 4 hours dahil sobrang sama ng pakiramdam ko gawa ng pagkain ko ng rice doon sa airport ng 9 o'clock in the morning. So, kanina ko lang naramdaman na medyo naging okay naman na yung pakiramdam ko. Kaya tinuloy ko yung pagko-content ngayon. So, yun yun. So, that's the end of my review and experience dito sa Shin Hotel Victory Monument dito sa Bangkok. So, thank you for watching this vlog. Please don't forget to comment kung may mga tanong ka. Paki-like na rin and subscribe to my channel para lagi kang updated sa aking mga next travel and review vlogs sa mga lugar na pupuntahan ko. Bye!